Hello everyone! Ayan, gagawa po tayo ngayon ng pickled garlic. Magbabalat muna po tayo ng mga garlic, yung mga bawang. Kailangan po natin balatan. Ayan, mahirap din magtanggal ng mga buto ng garlic, diba? Ayan, isa-isahin natin. Tapos babalatan din natin yan. Nasubukan nyo na ba guys gumawa ng pickled garlic? Yung mga kinakain din ng mga Korean and Japanese. Pag tuwing kumakain sila is meron nakahanda sa kanilang, may nakatabi sa kanilang kainan yan. Meron yan ang kinakain nila. Lalo pag mga nagmumukbang sila, yan ang kinakain nila. Panlaban nila sa mga kinakain nila, lalo yung mga matataba or mga may cholesterol, may taba-taba ng mga pagkain na mantika, tapos yung kakainin din nila. May kasama silang pickled garlic. Ayun guys, ganyan pa lang yung nagagawa ko. Mahirap din siyang tanggal-tanggalin isa-isa. Ayan, enjoy watching lang kayo guys dyan ha. Ayan, baka gusto nyo rin gumawa, panoorin nyo lang paano ko siya ginawa. Pag gusto nyo lang, i-try nyo guys gumawa niyan, pickled garlic. Masasarap yung kain nyo, tapos pag may nakalagay, pagkakain na kayo, is maglalagay kayo dyan sa tabi ng pagkain. Masarap na yan pag kinain nyo guys. Hindi siya, wala na siyang mawawala na yung anghang niya. Masarap na yung lasa niya and crunchy. Ayan, unti-unti ko lang siyang binabalitan isa-isa. Diba? Mahirap din kasi balatan yung bawang. Binabad ko rin sa water kasi para mas madali siyang mabalatan. Mahirap kasi balatan yan. Ganyan yung iba ginagawa na, ibababad sa water ng mga ilang minutes din. Pwede mo na siyang balatan para medyo mas madali yung pagbabalat mo dyan. And ayan, binabalatan ko pa rin yan dyan. Oh Hintay-hintay lang tayo my matatapos din yung pagbabalat ko. God. Yan ang tinatawag na pickled garlic. Subukan nyo guys gumawa ng ganyan kung gusto nyo gumawa. Minsan kasi nakakatama din gumawa eh. Gumawa lang ako niyan nung sinipag na talaga ako. Matagal ko nang gusto gumawa niyan pero tinatamad pa talaga ako. Ngayon lang talaga yan. Yan. Ayan na siya. Nabalatan ko na yan. Nabalatan ko na. Pag nabalatan na yan, pwede mo, syempre huhugasan din natin yan para malinis. Tapos papatuyuin natin. Pwede rin siyang punasan ng tissue guys para mawala yung tubig. Ayan, binabad ko pa pala yan sa sa asin. Ayan, binabad ko pa rin siya sa asin. Tapos, stay ko muna siya ng mga 10 to 15 minutes. Ayan. Binabad ko muna siya sa asin para talagang maging malinis siya. Tapos, hugasan na rin natin yan after natin mababad sa asin. Hugasan. Para syempre mawala yung alat niya, diba? Nasa iyo kung gaano mo siya, kung ilang beses mo siyang huhugasan. Basta alam mong okay na siya at malinis na talaga siya. Then, dyan mo na yung papatuyuin. Okay na yan. Ayan, hinugasan ko pa talaga dyan guys. Ilang beses kong nahugasan yan, hindi ko matandaan. Para sure na malinis siya. Walang mga dumi na nakadikit. Ayan na. Then, naglagay ako ng tissue para matuyo rin siya guys. Mawala yung mga tubig-tubig. Ayan, nakita niyo ba guys? Ayan, may tissue yan yung pinaglagyan ko. Para matuyo siya. Ayan, o diba? Ang linis nila. Pwede mo lang kainin yan. Pero syempre, maanghang pa yan. Pwede naman tayong kumain ng bawang once a day. Yung isang lang, every morning. Kasi may benefits din naman yung bawang, diba? Maraming benefits yan. Tapos ayan, gagawin ko na yung magiging magiging pinaka-sabaw niya, pinaka-sauce niya. Diyan natin ibababad yung bawang. Ano yan guys? Suka and sugar. And syempre, mayroon din salt. Depende na sa inyo yan kung gaano karami. Sa suka ko siya dyan guys ilalagay. Ang ginawa ko is niluto ko muna para matagal siyang masira. Ayan, hanggang matunaw na yung sugar and salt. Pwede nyo rin lagyan nyo ng paminta kung gusto nyo. Powder or buong paminta. Depende sa inyo kung anong gusto nyo ihalo. Pero yan akin, ganyan lang yung lagay ko. Suka and sugar and salt. And of course, yung iba kasi hindi pure na suka, lalagyan siya ng water kasi masyadong maano. Pwede siyang lagyan ng water. Depende sa inyo kung gaano karami. Ayan na guys, nailagay ko na yan sa mga garapon. At saka na-sterilize ko na yung mga garapon para na-sterilize ko talaga yan para malinis na malinis. Para hindi siya kasukan para wala talaga siyang dumi. Ayan, na-sterilize ko na yan kanina. Tapos yan, nilalagay ko na yung niluto natin pinaka niya, pambabad. Yung ating pinaka-sauce, ayan, nilagay ko na. Ayan, okay na siya guys. Sakto lang yung nagawa kong pinaka niya, pinaka sabaw niya. Ayan, takpan na natin. Ayan guys, okay na, nagawa ko na. Ayan, itatabi na natin yan. Siguro after 1 week, pwede mo na siyang tikman, pwede mo nang kainin. Yung iba kasi mag-green yan, nag-green siya guys. Maganda talaga yung mag-green eh. Ayan, chinek ko yan yung nagawa ko guys. 1 day pa lang may mga green na siya. Pero after that, hindi na totally lahat na green. Pero okay lang yun, depende rin kasi sa gamit nating suka.